Patay ang isang empleyado sa sunog sa gasolinahan sa Dipaculaw, Aurora. Malaking sunog din ang lumamon sa gusali na isang textile company sa Dasmariñas, Cavite. Ating saksihan. Sa laki ng sunog, binalot ng makapal at maitim na usok ang textile manufacturing company na yan sa Dasmariñas, Cavite. Mabilis na kumalat ang apoy sa loob ng gusali. Ayon sa BFP, bandang 9:37 ng umaga, nagsimula ang sunog. Mabilis na rumisponde ang mga bumbero. Fire under control ang sunog matapos ang halos isang oras. Wala namang naiulat na nasaktan sa insidente. Inaalam pa ang sanhi ng sunog at ang halaga ng pinsala sa ari-arian. Sa Dipaculaw, Aurora, malagim ang sinapit ng isang empleyado ng gasolinahan. Namatay siya matapos magkasunog sa pinagtatrabahuang gasoline station. Sugatan ang isa pa niyang kasamahan na nagpapagaling ngayon sa ospital. Isang babaeng PWD naman ang nasawi sa nangyaring sunog sa isang punerarya sa Santo Domingo, Ilocos Sur. Sa inisyal na investigasyon, hindi makapaglakad at hindi makapagsalita ang biktima kaya natrap sa loob. Sinubukan pang iligtas ang biktima pero hindi na ito nagawa dahil sa laki ng apoy. Patuloy na inaalam ng otoridad ang sanhi at danyo sa sunog. Ako si Chino Gaston, ang inyong saksi. Patuloy na gumagalaw pagkanluran hilagang kanluran ang bagyong may international name na Hagupit. Inaasang papasok ito sa Philippine Area of Responsibility bukas ng hapon o gabi at tatawagin itong bagyong Kaloy. Huling namataan ng sentro nito, 1,315 kilometers silangan ng northeastern Mindanao. Ayon sa pag-asa, sa ngayon, mababa pa ang chance nitong mag-landfall. May chance ring humina pa ito bukas at maging tropical depression at low pressure area sa susunod na linggo. Posible pang magbago ang kilos at lakas nito kaya manatili pong nakatutok para sa mga update. Easterlies ang umiiral ngayon sa bansa. Hinuli pong isang rider dahil sa pananaksak sa magkaangkas na nakaalitan niya sa kalsada sa Taguig. Pero inaresto rin ang dalawang nakaaway niya matapos lumabas na nasangkot sila noon sa iba pang kaso. Saksi si Oscar Oida. Paulit-ulit na inundayan ng saksak ng rider ang sakay ng isa pang motorsiklo. Sa videong ito nakuha sa Taguig at nag-viral sa social media. Pagkatapos, naglakad ang rider na tila walang nangyari. Naaresto siya ng mga nagpapatrolyang pulis. Yung pulis natin nandun, yung patrolya natin, kaya yung sinasabi nga kanina ng TMO, nakita nila yung mobile patrol natin nandun. Nakapag-respond kaagad at nahuli nga itong suspect natin. Ito, nung pagtawag ng pulis, actually patakas ka na eh, no? Paalis na siya eh. Kaya nung na-accost na siya ng pulis, arrested siya. Itong dalawa na kinuha rin. Siyempre, ang first responder naman natin dyan, hindi pa alam ang buong istorya niyan. Kaya siyempre mag-iimbisi pa yan. But good thing, kukunin sila parehas. Nakapanayam namin ang lalaking sinaksak sa video. Ininda niya ang mga tinamong sugat. Nararamdaman ko po pero hindi nagpa-puncture po. Kaya sabi ko parang may screwdriver. Halos mamatay ako sir kung kutsilyo. Patay ako, nakita mo meron dito sa dibdib ko sa puso. Dalawa sa tiyan. Meron sa tagiliran. Ayon sa magkaangkas, hinarangan umano ng suspect ang dinaraanan sa May Kalayaan Avenue kahapon. Nang umalma ang magkaangkas, nag-dirty finger daw ang rider. Pero na-block yung dalawang way, dalawang sakyan. Kaya sobrang init. Lahat po nagbubusinahan na, pati lahat ng mga nakamotor. Kaya ngayon, ginawa ko, nag-rev ako ng malakas para makuha pansin niya. Ngayon, nung pag-rev ko, sakto, ayun na, niya ako. Nang magpang-abot daw sila sa stoplight, Nalapitan namin. Parang kinumpronta lang namin bakit mo kailangan yung mag-ganun. Tapos palitan ng salita. So nagpaawat kami, okay na. Tahimik na po, wala na po nagsasalita. Hinintay na lang namin mag-go. Bigla siyang inistan niya yung motor niya, binuksan niya yung compartment, kinuha niya yung screwdriver. Yun na po. itinanggi ng suspect na nag-dirty finger siya. Sabay giit na siya ang pinagbantaan ng dalawa. Gawa po nung galit na sinabi sa akin na huwag daw po akong liliko. May kakalagyan daw po ako. Pero yun lang po yun eh. Inataw na po ako ng helmet eh. So dinipensahan ko po. Naharap sa 2 counts ng frustrated homicide at illegal possession of deadly weapon ang suspect. Pero nang i-check ng mga pulis ang record ng mga nagre-reklamo, nalaman po namin through e-warrant system natin ng PNP
na meron po silang unserved at active warrant. Yung pong isang biktima natin may 2 standing warrant, isang theft at saka isang carnapping, habang yung isa namang biktima natin din ay may kasong frustrated homicide. Kaya ang mga nagrereklamo, biglang naging suspect. Ikaw ay may karapatang manahimik o magsawalang kibo. Ano man ang iyong sasabihin ay maaaring gamitin pabor o laban sa iyo. Ayon sa dalawa, napagsilbihan na nila ang sentensya sa kanilang mga kaso. Napakawalan din sila matapos maipresenta ang mga kaukulang dokumento. Ako si Oscar Oid, ang inyong saksi. Posible pong magkaroon ulit ng rollback sa presyo ng produktong petrolyo sa susunod na linggo. Hanggang 9 na piso kada litro ang inaasahang matatapyas sa presyo ng diesel base sa 4 na araw na trading ayon sa DOE Oil Industry Management Bureau. 12 piso naman sa kerosene, pero ang gasolina nakaambang magtaas presyo ng piso at 60 sentimo hanggang piso at 70 sentimo kada litro. Ayon sa DOE, tumataas sa ngayon ang demand ng gasolina lalo't papasok na ang summer sa ibang bahagi ng mundo. Kinontra ng ilang kongresista ang pahayag ni Senador Ping Lacson na posibleng hindi agad mag-convene ang Senado bilang impeachment court kung may mga senador na haharang dito. Sa darating na Lunes, isa-isang tatawagin ng mga kongresista at ililista ang kanilang boto kung pabor ba sila o hindi sa committee report at resolusyong nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. Saksi si Tina Panganiban Perez. Sa nakatakdang botohan sa plenaryo sa Lunes, si House Committee on Justice Chair Representative Jervy Luistro ang magsusponsor sa committee report at resolusyon nagtatakda ng Articles of Impeachment laban kay Vice President Sara Duterte. I will be speaking on everything that happened before the Justice Committee. Of course, the fact that this evidence remains unrebutted even to the date of the plenary vote because the respondent Vice President never answered the allegation of offenses in the impeachment complaint. There might be interpolations and debates and baka sa Monday rin maganap ang voting by the plenary. Sa ngayon, wala pang opisyal na nagpalista, but I understand some of the members are interested to show their support or express their dissent to the results or the decision of the Committee on Justice. Base sa rules on impeachment ng Kamara, roll call vote ang gagawin. Ibig sabihin, isa-isang tatawagin ang mga kongresista at ililista ang kanilang boto. 106 na boto ang kailangan para maiakyat ang Articles of Impeachment sa Senado. Basta raw makuha ang botong ito, kahit mas marami ang mag-no o mag-abstain, aakyat pa rin daw ang Articles of Impeachment sa Senado. It doesn't affect the validity or the approval of the Articles of Impeachment because the Constitution simply requires that at least 1/3 of all the members of the House of Representatives, regardless of how many will say no or how many will abstain. Pagkatapos ng botohan, It will be transmitted as soon as the Secretary General of the Senate is open to receive the Articles of Impeachment. Kunyari, nag-adjourn kami, inumaga kami, the following day, Tuesday, 9 o'clock, pwede nang i-transmit yon ng Secretary General of the House so that the Secretary General of the Senate could receive the Articles of Impeachment. kinontra naman ni De Lima at Defensor ang pahayag ni Senator Panfilo Lacson na posibleng hindi agad mag-convene ang Senado bilang impeachment court kung ito ay haharangin ng mas maraming senador. It's very clear sa Constitution. It's a constitutional imperative. It's an imperative constitutional process. The Constitution, the language of the Constitution says shall. Hindi ito may. Under the Constitution, there is no reason to block the convening of the Senate as the impeachment court. There are no conditions under the Constitution. Dapat may trial talaga at kung sa palagay ng mga senador ay kailangan nilang i-acquit, edi i-acquit nila sila. Kung kailangan nilang i-convict, edi i-convict nila. But not to block the trial and to avoid your constitutional duty to convene and hold trial and make a decision. Tina Panganiban Perez, ang inyong saksi.
36 na lugar sa bansa ang nakapagtala ng danger level na heat index o damang init ngayong araw. Base sa datos ng Pag-asa, 44 degrees Celsius ang pinakamainit na naitala kanina. Naitala po yan sa Lawag City, Ilocos Norte, Dagupan City, Pangasinan, Etxague, Isabela at 7 iba pang lugar. 43 degrees Celsius naman sa Batac, Ilocos Norte, Bacnotan, La Union, Apari, Cagayan at 5 pang lugar. 18 lugar naman ang nakapagtala ng 42 degrees Celsius na damang init, kabilang ang Science Garden sa Quezon City. Bukas, inaasahan pa rin aabot sa danger level ang damang init sa mahigit 20 lugar, kabilang na ang Metro Manila. 44 degrees Celsius ang pinakamainit na posibleng maranasan sa 6 na lugar. Muli pong nagkaroon ng palitan ng pag-atake sa pagitan ng Amerika at Iran. Sa gitna po yan ang pinag-aaralang mungkahi na magbibigay daan sa kasunduan para matapos na ang giyera. Saksi si JP Soriano. Muling nagpakawala ng mga missile ang Iranian Navy sa kabila ng umiiral na tigil putukan sa pagitan nila ng Amerika. Ayon sa Iran, rumesbak sila sa mga barko ng Amerika dahil sa umano'y US attack sa 2 barko, kabilang ang isang oil tanker ng Iran. Inatake rin umano ng Amerika ang ilang civilian area sa Strait of Hormuz at mga kalapit na coastal area. Ayon sa Iran, malaking pinsala ang naidulot sa Amerika pero itinanggiya ng US Central Command. Bagamat bumalik na raw sa normal ang sitwasyon, giit ng Iran, paglabag sa ceasefire ang ginawa ng Amerika. Ayon naman sa Amerika, 3 US Navy destroyer ang inatake sa Strait of Hormuz. Sabi ni US President Donald Trump, walang napinsala sa mga destroyer na nakalabas na raw sa strait. Pero malaking pinsala umano ang sinapit ng anyay mga umatake mula sa Iran. Sa kabila nito, tuloy pa rin ang ceasefire na nagsimula noong April 7. They trifled with us today. We blew them away. Hindi limitado ang mga pag-atake sa Strait of Hormuz. Ayon sa UAE, sinalab ng air defenses nito ang mga missile at drone mula Iraq. Napaulat ang palitan ng pag-atake habang inaantabayanan kung anong magiging tugon ng Iran sa peace proposal ng Amerika. Kung mapagkasunduan ng magkabilang panig, magbibigay daan ito para formal nang matapos ang giyera. Could happen any day. And it might not happen, but it could happen any day. I believe they want the deal more than I do. Sa gitna nito, tumaas ang presyo ng langis sa early trading kanina. Batay sa Brent crude futures, lumampas ang presyo ng langis sa $100 kada bariles. Ako po si JP Soriano, ang inyong saksi. Pinag-aaralan ng asawa ni Vice President Sara Duterte ang laghat ng legal na hakbang na maaaring gawin matapos i-dismiss ng Quezon City Regional Trial Court ang kanyang petisyon para pigilan ang pag-release ng kanyang tax records. Ayon po sa opisina ni Second Gentleman Attorney Manassas Carpio, kabilang dito ang posibleng paghahain ng motion for reconsideration o isang apela para raw lubos na maprotektahan ang kanyang mga karapatan. Idiniin nilang ang annual tax returns ni Carpio ay protektado ng confidentiality provisions sa ilalim ng umiiral na tax laws, kaya hiniling nilang pagbawalan ang Bureau of Internal Revenue na ilabas ito kaugnay ng impeachment proceedings laban kay Vice President Duterte. Nilinaw din nilang hindi nila pinititigil ang Kongreso sa paggawa ng trabaho nito sa ilalim ng saligang batas. Ang pinapitigil lamang nila ay ang walang pahintulot na paglalahad ng confidential tax records ni Carpio. Nagkaisa ang iba't ibang sektor sa paglunsad ng isang kilusan para isulong ang anilay tunay na anti-dynasty law sa pamamagitan ng People's Initiative. Saksi si Von Aquino. Isang kilusan ang inilunsad ng iba't ibang grupo ng civil society groups, schools, churches, NGOs, youth organizations at business sector. Ang dapat isa lang movement. Ang layon nila makapagsabatas ng isang tunay na anti-dynasty law. About 80% of the members of the House and 75% of the members of the Senate belong to political dynasties. And every year, the political dynasties, in effect, determine the budget. There has been many studies already. No? And many groups have analyzed the problem of the country, especially corruption. And the biggest corruption happens in the budget.
Hindi sila naniniwalang mababali ng Senate at House bill versions ang political dynasty cycle. Kaya ang gagawin nila, isusulong ang isang People's Initiative, isang paraan para maisabatas ang isang panukala nang hindi dumadaan sa Kongreso. Kailangan makakalap ng pirma, 10% ng mga rehistradong botante, pero dapat 3% o higit pa mula sa kada legislative district. Magkakaroon ng referendum at pag nanalo ang yes vote, pasado na ito. We invite everyone, individuals, groups, organizations, institutions, communities and movements, together, let us push for this radical reform. Target ng movement na makakalap ng 7.5 million signatures nationwide. Nagsagawa na umano ang grupo ng pilot signature campaign sa Naga at Zamboanga at kakausapin din umano nila ang mga eskwelahan at simbahan para gawing signature sites. Sa ilalim ng panukala, dapat isa lang sa national at isa lang sa local ang uupo sa bawat political family. Kasama sa bawal hanggang 4th civil degree of consanguinity and affinity, mga anak, magulang, lolo at lola, tito at tita, mga apo, kapatid, first cousins at kanilang mga asawa at common law partners. Nais din ipagbawal ng dapat isa lang movement ang succession, replacement o pagpapalitan ng posisyon. At kailangan din munang palipasin ng isang full-term cooling-off period bago ulit makatakbo sa posisyon ng isang miyembro ng political family. This law will change the composition and quality of the members of Congress and the leaders in our local governments. Better laws can be passed in Congress, better national and local budgets and infrastructure projects will be implemented. There will be better meritocracy, transparency, and accountability. It will make our system work. Ako si Von Aquino, ang inyong saksi. Nagtapos na po ngayong gabi ang mega fantasy series na Encantadia Chronicles Sangre. Pero hanggang sa huling gabi, puno pa rin ito ng mga plot twist. At ilan nga sa ikinatuwa ng mga Encantadix ay ang muling pagkabuhay ni na Mira at Gaia. Pati na ang paghirang kay Flamara bilang bagong pinuno ng Hattoria at pagpapatuloy ng pagmamahala nila ni Soldarius. Tinanggihan naman ni Terra ang pagiging hara ng Lireo, pero ang ikinagulat ng ilan ang pag-aanib ni Akil kay Gargan. Nabitin nga raw ang ilang fans sa pagtatapos at umaasa na magkakaroon ng bagong kabanata ang Encantadia.